Hinayaan kong magpalaboy sa kalsada ang tatay ko. I'm 29, panganay sa 4 na anak, breadwinner. Nanay ko housewife, tatay ko walang trabaho. Ako nagpaaral sa sarili ko nung college and sa mga kapatid ko hanggang senior high school. However, di ko pa kayang mag-college sila at nag-work na sila ngayon para makatulong. Plano namin is mag-ETE-AP sila pag medyo makaipon. 113 years na kong breadwinner. I've been working since I was 16. Walang palya. Kahit nung pandemic, di ako tumigil mag-work kasi kundi wala kaming kakainin. Nanay ko tagapag-alaga sa mga kapatid ko. May kapatid pa akong bunso na nasa elementary. May issue at problema din sa nanay ko na mabigat din para sa akin, pero that's for another story. Bata pa lang ako, talagang lasinggero na tatay ko. Kundi mga kapatid niya, barkada niya kainuman. Nag-stop na siya mag-support nung nag-16 na ko, then naghiwalay na sila ni nanay dahil sa bisyo niya. Sinasaktan din niya kami minsan at lagi kaming minumura at sinusumbatan. May mga time naman na okay siya. Pero sa memory ko, ilag ako sa kanya dahil nga halos araw-araw lasing siya umuwi. Nasa abroad na ako now, pati kapatid kong sumunod. Pero di naman sobrang laking sahod namin. 4 years ago nagmakaawa tatay namin kung pwedeng bumalik sa pamilya namin. Nangako na magbabago na, di na makikipagbarkada sa maling tao at susubukan alisin bisyo niya. Tinanggap namin kasi naawa kami and yun nga, tatay pa rin namin siya. Inadjust namin buhay namin to cater him, umuwi province nanay ko with him and nangupahan doon kasi mahal ang cost of living sa Manila. Binilhan namin siya tricycle para pangkabuhayan niya and never namin na siya inobliga na buhayin kami. Then, sa 4 years, mga 10 na beses siguro siyang lumayas, nakipaglaklakan na naman ng alak, uuwi kung kailan niya lang gusto at laging lasing, magmumura, mag-e-eskandalo sa bahay at yan lagi nila pinag-aawayan nila ng nanay ko. May time na ayaw ko na siya tanggapin. Yung mga kapatid niya, ayaw din siya patuluyin. So ginawa niya, sa sementeryo siya natutulog, nagmakaawa ulit, tinanggap namin ulit. 2 weeks ago, ginawa na naman niya. Lumayas na naman, lasing na naman, hinayaan kapatid kong elementary na walang maghatid sundo sa school at mura-mura na naman sa bahay. Napuno ako. This time naisip ko, I'm done. Pinalayas ko sa bahay via video call. Nagchat-chat sa akin now mga kamag-anak niya na ginagambala niya. Pagtiisan na lang daw namin si tatay at ganun na raw talaga. Ipag-upa ko raw ng bukod na bahay kung di na sila nagkakasundo ni nanay. Itry ko raw ibili ng maliit na lupa para makapag-alaga ng mga hayop like itik, bibe, etc. Para may libangan at di na maglasing. As if na ang dali lang kitain ng pera porke alam nilang nasa abroad kami. 2 weeks. Na siya ngayong palaboy-laboy. Sa tricycle niya natutulog. Kundi man, sa palengke o sa sementeryo ulit. Sabi pa sa akin parang may sakit na raw at di raw nawawala ng ubo. Kasi ayaw ko nang tanggapin sa bahay. Ayaw na rin ng mga kapatid ko. Ayaw na ng nanay ko at may trauma na sa kanya yung kapatid kong bunso. Masakit sobra sa dibdib ko na ganon. Ang nangyayari sa kanya ngayon, nagmamakaawa siya ulit na tanggapin siya at wala siyang matutuluyan. Pero ano bang magagawa ko? Lagi niyang pinipili ang ibang tao at bisyo niya kaysa sa pamilya niya. Hindi ako naka-experience ng childhood dahil hindi naman siya naging maayos na provider. Di ko rin alam kung makapag-asawa pa ba ako kasi major breadwinner pa rin ako. Though nag-aambag mga kapatid ko, ayaw ko namang ipasa ang bigat ng responsibilidad lahat. Sana sa susunod na buhay ko, mabuting magulang naman ang mapuntahan ko. Sana, yung ako naman yung aalagaan. Pagod na kasi ako. Sarap siguro sa pakiramdam na mahal ka ng mga magulang mo.